Nung sinendera yung parang storyboard, hindi ko pa alam kung sino yung character ko. First paragraph pa lang, hindi ko pa siya tinatapos, tumawag agad ako, tanggapin natin to. And then, it was just, parang kinukwento ko kay Direct eh. Parang I was manifesting doing a movie like this. And then, parang, it was, parang, I feel like I manifested it nga kasi nung iniisip ko siya for like 2 days, tapos nakuha ko yung text, nakuha ko yung parang storyboard. So, kaya ako nag-yes ka agad kasi like, I really want to do a movie like this. I'm excited to start and thank you again for considering me. So, maraming salamat po. Hello po, I'm Angelica Lapo. Basta mga hindi po nakakilala sa so, nag-yes din po ako sa projects na to kasi sobrang ganda po ng story and minanifest ko rin talaga yung mga ganitong projects po, yung parang barkada-barkada, ganun po. And yeah, sobrang nakakatuwa yung horror film na to. Hello po, ako po si Harley. So yes, nung nalaman ko po yung audition itself, kasi right away nag-message ako agad, nag-send ako ng audition. Tapos siguro backtrack lang. Isa to sa minanifest ko before as an actor na gusto kong makagawa ng movie kung papayagan ako ng universe na mag-crossboard. Na sana makagawa ako ng movie na nasa thin line siya ng horror and gore. So, as a fan of those movie na pinakita ni Derek kanina, very excited ako to do it. Lalo na po doon sa mga scenes kung paano kami mawawala. So yun, hanggang doon lang muna. Hello po everyone, I'm Cedric Juan. I think... Sobrang humble na. Siguro ever since, lalo na nung nandun pa ako sa first management ko na Idea First Company, kila Direk Junlan and Direk Percy. Every time na mag-uusap kami na parang kung ano yung dream mo na gawin din na role, alam ko, naalala ko na una ko nabanggit sa kanila na film yung Split, yung kay James McAvoy. Yeah. Parang somehow kasi meron tayong idea, meron ako idea na sometimes gusto mong mag-give in dun sa kung ano lang nasa isip mo. And not just really think about it. Or kung ano man may consequences niya. Minsan may ganun tayong side ng mga tao. And I think for the longest time, I've been looking for something na really would challenge me a lot or maybe go beyond the limits of my craft. And I think yung nabasa ko yung script, meron na kami mga clarification din ni Mark, and after nag-usap kami na, okay, gusto ko lang na rin na naging same page kami with ano yung gusto namin iparating sa mga tao. Para sa pag I think, challenging siya, and for sure, this would be a really collaborative work. Kaya, I said yes after that, yeah. Direk. Hindi ako magaling. Ayan, nagpaalam lang ako kay Direk. Hello po, si Janica. Ako po, yes, without spoiler, Direk. So, hindi talaga ako nanonood kasi ng horror. Kasi medyo doon tayo, ganyan. Kaya lang, syempre trabaho, we want work. At the same time, ang ganda talaga ng script. Sobrang ganda ng script. Hindi ko namalayan na hindi pala ako humihinga habang binabasa ko siya. Na-realize ko na lang na hindi na ako humihinga. Kasi parang nag-hyperventilate after ko basahin yung script. There's this scene that I know is very effective. It was written very well. However, it is Shirley's scene. And meron akong medyo na-feel ko lang na parang medyo uncomfortable ata ako sa scene na to. Ako po kasi bilang isang artista, syempre, kagaya nga nasabi ni Cedric, parang iba-iba kasi ng methods or ng process, ganyan. Hindi ko alam kung yun yung tamang term. Actors, director ba yun? Hindi kasi mo nag-acting workshop. Pasensya na po kayo. Medyo ganun akong artista. Pag pumupunta ako sa set, yung goal ko palagi is to please my director. When I say yes to a project, kailangan alam ko sa sarili ko na kaya ko ba to? Magugustuhan ba ng
dahil nga uncomfortable ako sa isang scene, ayokong malungkot yung director ko, tapos maisip niya, dapat si ano na lang. Pag may project ako, palaging ang goal ko, dapat may isip ng director, tama. Siya nga talaga dapat. Wala namang pakialam kung ano yung sasabihin ng ibang tao, okay lang. Pero kailangan ko makita dun sa director ko na happy siya. But you were able to work it out. Si Ate Beth yung handler, sabi ko, huwag niya sabihin yung reason. Sabi ko, ate, mag-mute ka na lang kasi nakakahiya. Ang effective kasi talaga nung scene, na feeling ko, pag sinabi ko yung concern ko, pag tatanggalin, sayang. So ayokong bastusin yung, feeling ko lang kapag nag-request ako ng ganon, matatamaan ko yung writer. Eh, syempre, pinagandaan nila yan. Sila na rin nagsabi kanina na yung Wanderlust, kilala sila sa advertising, pero inabot ng 10 taon para magkaroon sila ng ganitong klaseng budget para makapagbuo ng pelikula. Hindi kagaya ko ang pipigil ng creativity nila. So, sinabi pala ni Ate Beth. Tapos nagawa ng paraan. Thank you, Derek. Gusto ko din po talaga kayong matrabang. Actually, before ito, meron pa ako isang horror na simulan na si Jenny kayo nakapeg sa harap. Thank you, Derek. Kaya thankful ako na siya yung nakuha. Salamat din po. Thank you po. Hello po, I'm Victor Relosa with a C. With a C. Yeah, okay lang po. Actually, hindi ko po alam yung audition dito, na may audition pala. Sabi nga nila, ako yung last na na-cast. So, last week lang yun, nag-reach out sa akin yung casting director through a friend. Sabi niya, Victor, kaya mo bang gawin to? Pero meron kasing may isang crucial scene na kailangan namin malapit kung kaya ba siyang gawin. Tapos, tinignan ko, binasa ko, sabi ko, ay sige, and more po. Sabi ko, yun lang po, sabi ko, and more po, pwede po iangat pa po natin kasi gusto kong gawin talaga yung project. Tapos tawag ako sa RM ko, sabi ko, Kuya El, huwag ko papakawalan to, tawagan mo na to, umuo ka na kahit anong gusto nila, oohan mo. Sabi ko, huwag mong i-decline yan kahit anong gustong pagawa sa akin, sige lang. Tsaka gusto ko kasi yung mga, I've always wanted to do horror, gore, thriller na films. Yan yung lagi kong hinihilig sa mga directors ko. Tsaka gusto ko kasi mga madudumi, madudugo. Kaya nung binabasa ko yung script, sabi ko, uy, parang ako yung, parang medyo marami akong maduming scene. Sabi ko, I like it. Gusto ko yung mga ganun. Oo, yung gusto ko kasi yung mga ganun, yung marami akong dugo, yung mga patay na ako, parang ganun. Mas parang kasi gawin yung mga ganun eksena. Ayun po. So, sa akin naman po, hello everyone, good afternoon. I'm Ivy, and actually katulad kay Victor, hindi ko alam like my audition and stuff, but thank you, Direk, for making it happen. Kasi isa rin sa dream ko, parang every actor's dream naman, to film a horror or a thriller film, and nakakatuwa yung story, kasi first time natin dito sa Philippines, yung parang psychological film, especially, di ba, we love Squid Game, mga ganyan, Purge. So, it's very interesting na makasting ako dito kasi I've been doing acting for like 10 years. I'm a theater actor, so, and I stopped for a while because I focus on some ventures like pageant and I study as well. So, I think it's a great refresh and start sa akin. So, thank you. I'm very excited to start. Can we start? Thank you, Derek. Thank you po. Ang ganda ng ano niya, ng diction niya, parang nasa Hello, magandang hapon po. Siyempre ako po yung pinakabata sa lahat. Halata naman. Sa mga hindi pa po nakakilala ko po si Vic Romano, patawagin na isang alagad ng sining, alipin ang trabaho. Doon po sa, nalimutan ko na yung tanong kasi kung bakit nag-guest na ba? Okay, balikan po ulit natin, total last na ako. Kung bakit po ako nag-guest, may kay ba? Parang hindi. Wala na siguro akong kay parang hindi, di ba direct? Kasi alagad niya ng alaga
alagad ng sining, alipin nga ako ng trabaho. So, una, ito po ang masasabi ko, blessing po ito. Isa pong biyaya at naiyak na ako. maraming salamat po sa tiwala na pinagalo sa akin. Direct Mark Puti. Isip po ay hindi ko pa talaga siya nakikita. First time ko namin nakita. Pero parang kilalang ko na siya dahil sa dami ng narinig ko sa kanya. Mga nagawa niya. Then nagsimula nga po ito nung tumawag sa kanya siya staff. AG, thank you. Thank you po. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Hindi pa po tapos na sabi niya, yes, kagad sinagot ko. Hindi na po kami nag-usap anong role. Ang ganda na sinabi niya, Kuya Vic, may crucial dito, ha? Ano crucial? Titiwarin ba ako? Sabi ko, kasi sabi sa kanya, meron ako isang ginawang pelikula na tiniwarin ka ko, akala ko kaya ko pa. Akala ko bata pa ako eh. Kuntik na ako mga hospital. Actually, na-hospital talaga. Outpatient. Naayos din kaya. Akala ko gano'n, iba naman pala. So yung sinabi niya sa akin na yung crucial na ganito, sabi ko, AG, may bubulong ko sa inyo. Paglumo na lang kay Direk ha. Kung okay lang sa kanya. Sigurado ba siya na ako? Kasi, hindi. Kasi talagang, kung tutuusin, marami pa talagang mas pupwede para din sa role na to. Kaya, thank you very much ulit, Direk Mark, Wanderlust Film Production. Asahan niyo po, gagawin ko po lang ang the best.